This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Hay sarap sa pakiramdam yung natapos ka ng magsampay. Naglaba kasi ako sayang kasi init ng araw. Ako lang nandito sa bahay kasi yung dalawa kong kapatid nasa school. Si mama namili para sa tindahan habang si papa nasa palengke nagtitinda ng isda. Kaya para mabawas-bawasan na rin mga gawain ni mama nilabhan ko na lahat ng labahan. Katatapos ko lang din maglinis ng bahay at napahiga ako sa sofa. Hay kailan kaya ulit ako magkakatrabaho? Almost 2 months na akong walang trabaho dahil nagkasakit si mama. Pero this time masasabi kong gumaling na siya. Kaya pasekreto akong may inaplayan. May sinendan ako last week as a therapist and hoping na matanggap ako. Kaso, baaks, sigaw sa labas. Napabangon ako dahil sa sigaw ni Ben, kaibigan ko. Kapitbahay namin siya. Becky din siya at best friend ko. Ano na naman? Tanong ko sa kanya. Bakla aga-aga ganyan mood mo. Wika niya habang papalapit sa akin. Umupo naman siya sa harap ko at saka may dalang pang pamaypay. Bax alam mo may liga mamaya, nood tayo sigurado akong maraming ohms. Wika niya sabay kindat pa. Hay nako wala akong time sa mga ganyan. Wika ko ng diretso. Bakla ka 24 anyos ka na, hayaan mong lumandi ang sarili mo no. Chuserang to gusto atang sumunod kay Mama Mary, mamatay na birhen. Wika niya may halong pagtataray. Hay nako ewan ko sayo. Wika ko. Tumayo muna ako para magtimpla ng kape. Ganto talaga kami pag nagkikita. Puro daldalan pero mahal ko yung kaibigan ko kasi komportable ako sa kanya sa kataga pagtanggol ko yan nung kami high school pa. Bumalik ulit ako sa kinaroroonan niya. Binigyan ko siya ng kape para naman mainit din yung chika. Kamusta kayo ni Nathan? Tanong niya sabay higop ng kape. Ayun, natatakot akong mag-confess box, baka kasi mawala siya sa akin, lalo na friendship namin. Sagot ko sa tanong niya. Ay sus, friendship daw. Alam mo Bax, minsan gusto ko kayong paguntugin. Isa kang martyr, isa siyang manhid. Perfect match. Wika niya. Kasi Bax iba siya, mabait siya, gentleman, maalagat sa kani. Hindi ko pa man natatapos ang pagsasalita nang bigla siyang sumingit. Ay, maalaga siya sa feelings mo pero di ka minamahal pabalik. Ganyan na ba standard natin ngayon? Tanong niya sa akin. Grabe ka naman sa akin, kala mo naman minahal ka din pabalik ni. Wika ko. Ano ba talaga? Hanggang kailan mo titiisin yan? Yung tipong bawat kind gesture niya, kinikilig ka na, tapos siya wala lang. Parang ikaw lang ang naglalakad sa one-way street, tapos siya nakamotor paalis ni. Wika niya na parang minamadali ang sitwasyon. Pero paano kung may chance? Paano kung may konting pagtingin din siya? Tanong ko sa kanya. Then he better start acting like it kasi habang ikaw nandito, hoping and praying, siya baka may ka-holding hands na iba sa jeep. Ayokong makita kang masaktan, Elian. I may be bitter, pero mahal kita and you know that, and you deserve more than what ifs. Sagot niya sa akin. Alam ko naman yun gabi-gabi akong napapaisip na what if may iba siyang kasama maliban sa akin. What if may pagtingin siya sa katrabaho niya? Wika ko. Then prove it, either tell him, or start letting go. Pero wag mo hayaan na ikaw lang lagi ang lumulunok ng sakit. Hindi dessert ang heartbreak box, hindi mo dapat kinakain araw-araw di. Wika niya. Napatahimik na lang ako dahil tama si Ben. Kailangan kong tumayo para sa sarili ko pero this. Papatunayan ko kay Nathan yung nararamdaman ko at biglang tumatak sa isipan ko yung. Either tell him, or start letting go. O siya maiba naman tayo, kailan ka ulit magtratrabaho? Medyo okay naman mama mo ngayon, so ano plano mo? Tanong niya sa akin. Back sa atin lang to ha. Nag-apply na ako, may sinendan na ako online last week. Therapist pa rin, pero private client daw. Parang personal care type. Confidential ang details. Sagot ko. Why social? Confidential agad. Baka naman mafia yan, baka pagdating mo sa bahay, bigla ka na lang itali. Pero seryoso, may feedback na ba? Tanong niya sa akin. Wala pa.
Pero sabi ng Yishi, mag-update daw sila within this week. Sagot ko kay Ben. Tama yan Bax, magtrabaho ka para malibang naman yang sarili mo, di puro natan. Total ayaw mo naman sa mga lalaki, magbusi-bushan ka na lang Wika niya sabay ngiti. Gusto ko lang maging productive, Bax. Ayoko ma-stuck. Gusto kong may ginagawa ako habang inaayos ko to lahat Wika ko kay Ben. Ay ayan, yan ang gusto ko. Huwag puro puso. Dapat may plano rin sa future. Kahit hindi pa malinaw ang love life mo, at least malinaw ang goal mo Wika niya. Saka dapat ka lang magtrabaho para may utangan ako, hahaha. Tawa niya ng malakas. Wow ha, buti naman sana kung nagbabayad ka sakin. Wika ko kay Ben. Hoy bakla ka, nagbabayad ako no? Nadedelay lang Wika niya may halong tawa pa rin. Tapos yung pinaghirapan kong pera hihiramin mo, tapos ibabayad mo lang sa lalaki Wika ko may halong reklamo. Hahahahan. Tawa niya ng malakas. Nabalot ng saya tong sala namin. Kaya tama si Ben, kailangan kong ilibang sarili ko kung sakaling matanggap man ako sa trabaho. Pero bago yun kailangan ko munang mag-confess kay Nathan. Pero tama ba tong gagawin ko? Hays di ko na alam gagawin ko. Habang patuloy ang tawanan namin ni Ben, biglang nagring phone ko dahilan para mapatigil kami. Ha? Private number. Tanong ko sabay kunot noo. Aba, mysterious. Baka yan na yung confidential job mo Wika ni Ben. Bak, sagutin ko muna Wika ko. Go Bax Wika ni Ben. Tumayo muna ako at lumabas ng bahay para sagutin tong tawag. I call. Hello, good morning Wika ko. Good morning. Is this Elian Jade Ramos? Tanong sa kabilang linya. Yes, speaking Sagot ko agad. This is Samantha from Artemis Health Agency. You applied recently for the personal therapist position. Our client reviewed your credentials and requested to meet you in person. Wika sa kabilang linya. Agad akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Parang napalitan ng excite yung mood ko. Thank you po, kailan po yung meeting Wika ko. Tomorrow, 9 am. The client prefers full confidentiality. You'll be meeting him at his private estate just outside the city. The driver will pick you up at 7. Please check your email for the details. Wika sa kabilang linya. Yes, ma'am. I'll be ready. Thank you so much po. Wika ko. Iyan a call. Bumalik ako sa sala na may ngiti dahil sa wakas magkakatrabaho na ulit ako. Ano sabi? Tanong ni Ben. Bax, parang magkaka-work na ulit ako. Sagot ko kay Ben. Ay bongga yan Bax Wika ni Ben. Bax, parang ang big deal nung boses nung assistant. Confidential daw ang client. Private estate pa talaga Wika ko. Pero ba't parang napaka-mysterious yung client ko? Pero Bax, mag-ingat ka ha. Kung may pa-pick up at estate, dapat may location sharing ka sakin, baka mamaya. Wika ni Ben. Mag-ingat ako Wika ko. O siya, balik muna ako sa bahay, pupuntahan kita dito mamaya ha, manonood tayo ng basketball, magpapapansin tayo sa mga oms Wika niya. Bax, alam mo namang Hindi pa ako natatapos sa pagsasalita nang bigla siyang sumingit. Elve, walang eme-eme, sasama ka. Wika niya. Tuluyan naman siyang umalis at lumabas ng bahay. Mukhang mapapasama nga ako mamaya. Pero manunood lang naman, kaya sige, sama na lang ako. Pero paano ko sasabihin kay mama at papa? Baka di na naman nila ako payagan. Gusto ko lang naman magtrabaho para makatulong ako sa kanila. Lalo na sa gamot at pangangailangan dito sa bahay. Lalo na't may 2 kaming estudyante. Column's point of view. Nasa dining area kami kasama si Dad. Si Mama. Lolo't saka si Lola. Dito ako natulog kasi di ko alam nangyari kagabi, basta ang alam ko lasing ako kagabi. At meron akong naikamang babae. Well, that's me at wala silang magagawa dun. Maka-plain shirt ako. Wala sa mood at pilit na pinapakain ang sarili ng itlog at tinapay. Of course. The perfect picture of a perfect family. Lahat may posture. Lahat tahimik.
Except the disappointment me. Tahimik ang almusal. Tanging clink ng kubyertos ang maririnig. Hanggang sa napatingin sa akin si Mama at napatigil kakanguya. Callum, naalala mo ba nangyari kagabi? Tanong ni Mama sa akin. Medyo. Sagot ko sabay subo ng pagkain. Iniwan mo lang namang bukas ang kondo mo, may 3 bote ng alak, may mga bukas condoms at dress ng babae. Wika ni Mama. Well, I guess it wasn't me, umuwi ako ditong nasa ulirat pa eh. Wika ko sabay higop ng kape. Wasn't you? Sarili mong kondo yun Callum, wag mong ibigay sa iba yang kasalanang ginawa mo eh. Wika ni Mama. Napatigil ako kakanguya at inilapag ang hawak kong tinidor. Yes, ako may kagagawan nun. At walang makakapigil sa akin. Hanggang sa binitawan din ni Dad ang hawak niyang kutsara at tinidor na hawak niya at napatingin sa akin. Kailan mo balak tigilan yan, Callum? Tanong sa akin ni Dad may diin. Di ako tumingin sa kanya. Kumagat lang ng tinapay. Kumain muna tayo eh. Wika ni Lola. Yung pagiging walang direksyon. Yung mga gulo mo sa labas. Yung bisyo. Yung pag-aasta mong parang walang pakialam sa buhay mo. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Dad. Napatingin naman si Mama kay Dad na parang gusto niya itong patigilin dahilan para mapangiti ako at mapakagat ulit sa tinapay. Aga ng sermon, wala pang ang second cup ng kape. Wika ko. Sa panahong ito nakikita ko kay Dad ang galit hanggang sa pinagsabihan na naman ako ni Mama. Anak, nagsasabi lang naman kami ng dad mo kasi nag-aalala kami sa'yo, hindi tama itong landas na tinatahak mo. Wika ni Mama. Nag-aalala? O napapahiya kayo sa akin? Tanong ko sa kanila. Callum please, nasa harap tayo ng pagkain, wag kang maging bastos eh. Wika ni Lolo. Alam ko naman na ako, yung sira sa larawang pamilya na to ako, yung headline ng chismis ng mga generals' wives. Ako yung hindi pumasok sa WC. Ako yung sumabog sa training. Ako yung hindi sumusunod di. Wika ko. Dahil ayaw mong sumunod. Ayaw mong magbago. Sa edad mong yan, wala ka pang napapatunayan kundi guloy. Wika ni Dad. Here we go again. Laging kulang. Laging mali. Laging may dapat patunayan. Bakit ba? Gusto niyo ba maging robot ako? Lahat ba ng anak ng general dapat sundalo rin? Hindi ba pwedeng sarili kong landas ang tahakin ko? Tanong ko kay Dad. Landas? Anong landas? Ang paglalasing. Ang pakikipagsuntukan. Ang pambababae. Ganyan ba ang tinatawag mong sarili mong landas? Tanong ni Dad. At least ako, totoo. Hindi ako plastic. Hindi ako nabubuhay para lang sundin ang script nyo. Sagot ko agad. Hanggat nasa poder kita, hanggat pangalan ko ang dala mo, wala kang karapatang sirain ang disiplina ng pangalang ito. Wika ni Dad. Napailing ako. Tiningnan ko si Mama, Lolo, Lola, lahat tahimik. Wala kahit isang pumanig sa akin, wala kahit isa ang nagsabing. Okay ka lang ba? Salamat ha. Lagi niyo akong pinapaalala kung gaano ako kabigo sa paningin niyo. Wika ko kay Dad. Ang layo mo sa kuya mo may respeto, may galang sa amin, may tamang landas na pinapakita sa amin, pero ikaw. Puro gulo at ininang ulo lang kaya mong ibigay sa amin, di ka ba talaga magbabago, Callum? Galit ni Dad. Di si kuya na magaling. Total siya lang naman kinakampihan nyo simula noon, di ba? Habang ako di nyo pinapakinggan, walang tiwala sa akin, at mas lalong di anak ang turing nyo sa akin. Wika ko dahil yun naman ang totoo. Callum, walang ganyan, pantay ang tingin namin sa inyo. Hindi ko na pinatapos sa pagsasalita si Mama, agad ko siyang siningitan at sinabing. Pantay? Ito yung sinasabi niyong pantay, Ma? Pantay saan? Tanong ko kay Mama. Maghinay-hinay ka sa sinasabi mo, Callum, ina mo yang kausap mo eh. Wika ni Lola. Tumayo na ako at di tinapos ang pag-aalmusal. Walang gana. Walang bago sa mundo kong ito. Puro compare. Puro huwad na pagmamahal. Callum, bumalik ka dito, di pa tayo tapos eh. Sigaw ni Dad. Di na ako lumingon pa at tuluyang umalis. Sumakay ako sa kotse para bumalik sa kondo at dun muna para mapag-isa. Edna's point of view. Hi, ako nga pala si Edna, mama ni Elian.
Roy at Kyla. Asawa ko si Greg at masasabi kong mapagmahal siyang asawa. Meron na kaming isang lisensyadong anak at yun si Elian. Ang matalino't masipag naming anak. Proud ako kasi hindi sinayang yung dugot pawis namin ni Greg para makapagtapos at mabigyan siya ng magandang buhay. Pasado 7:00 na at kasalukuyan kaming nasa hapagkainan. Masayang naghahapunan. Papa, pwede mo ba kaming bigyan ng masarap na ulam? Palagi na lang tayo isda eh. Wika ni Kyla, ang bunsong anak namin, nakanguso pa. Hayaan mo nak, pag may malaking benta si Papa, ipapasyal ko kayo, lahat tayo tas kakain tayo sa labas eh. Wika ni Greg sa anak niya. Yay! Wika ni Kyla na tila nabuhayan ng loob. Napatingin ako sa anak kong si Elian. Tahimik habang tinitingnan lang yung pagkain. Hoy, okay ka lang eh. Wika ko kay Elian. Kanina pa yan tulala si Kuya Ma eh. Wika naman ni Roy, ang pangalawang anak namin. Po. Ay opo, okay lang ako eh. Wika naman Elian. Ay sus, baka si Nathan na naman iniisip niyan. Biro ni Greg sa anak niyang si Elian. Lila ay si Papa talaga, syempre may iniisip lang ako eh. Wika ni Elian sa papa niya. Ano naman iniisip mo? Tanong ko kay Elian. Napatigil naman siya at napatingin sa amin ni Greg. Ma, pa, magtratrabaho na ulit ako eh. Mahina niyang sabi habang di makatingin sa amin ng diretsyo. Nabalot naman ng katahimikan ang hapagkainan. Napatingin sa akin si Greg dahilan para mapatingin ulit siya sa anak niyang si Elian. Magtratrabaho ka na? Tanong ni Greg sa anak niyang si Elian. Opo, kasi gusto ko pong makatulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid ko, di naman po ako nagtapos ng wala lang, nagtapos ako para tumulong sa inyo. Sagot ni Elian sa papa niya. Nak, malakas pa naman si Papa, kaya ko pa naman kayong buhayin saka mag-provide ng mga kailangan dito sa bahay. Wika ni Greg sa anak niyang si Elian. Papa, ayoko pong hanggang sa pagtanda niyo'y ganyan pa rin kayo, hayaan niyo kung bigyan ko kayo ng magandang buhay, kung papalarin man ako ipapaayos ko tong bahay natin saka magtatayo tayo ng sarili nating negosyo. Wika ni Elian sa papa niya. Napangiti naman si Greg sa anak niya at ginulo ang buhok nito. Di na kami nagkamali sa anak namin. Napakatalino man na kay Greg. Big boy na talaga tong kuya natin, ang taas pa ng pangarap. Wika ni Greg kay Elian. San ka magtratrabaho nak? Tanong ko kay Elian. Nag-apply na po ako last week tas kanina tinawagan ako ng agency kanina kasi gusto daw akong ma-meet ng client bukas ng umaga. Sagot naman ni Elian. Physical therapist or ibang trabaho? Tanong ni Greg sa anak niya. Physical therapist po. Sagot ni Elian sa papa niya. Maganda yan para magamit mo yung skills mo, pero wag kang ma-pressure, ha, andito lang kami ng mama mo, gagabayan ka namin. Wika ni Greg. Kuya, alis ka. Sino magtitirinta sa buhok ko? Sino magtatali sa buhok ko? Tanong ni Kyla kay Elian na parang nalungkot pa. Nandyan naman si mama at saka babalik din naman agad si kuya. Sagot ni Elian sa kapatid niya. Masaya kaming naghapunan dahil sa good news ng anak ko. Sadyang nga namang napakatalino ng anak namin. Walang ibang iniisip kundi ang pamilya. Mabuti na lang at naniwala kami ni Greg. Kahit mahirap lang kami, meron kaming pangarap na guminhawa sa buhay para sa ikaayos ng pamilya. At di kami nag-iisa dahil handang tumulong ang panganay ko na walang ibang inaatupag kundi ang magmahal at magtrabaho. Fast forward. Elian's point of view. Private estate outside the city. Umaga. Tahimik. Malawak ang bakuran. Dumating ako sa location na pinag-usapan namin ng agency kagabi. Suot ko ang formal casual wear, dala ang kaunting kaba. Ba't kinakabahan ako ng ganto? Di naman ako ganito pag nag-a-apply ako sa iba, pero ngayon? Parang may maling enerhiya. Bakit ganito katahimik? Sobrang linis, parang hindi bahay. Parang kampo. At habang nagmamasid-masid ako, may lumabas na lalaking nasa late 50 na. Naka-military style slacks. Naka-long sleeves. May tikas. May aura ng isang general. Straight posture at hindi nakangiti. Lumapit naman siya sa akin dahilan para kabahan ako. Are you Ramos? Tanong niya sa akin. Yes sir, good morning po. Bigay galang ko sa kanya. I'm General Montgomery.
I requested your services personally. You're a licensed personal therapist, right? Tanong niya sa akin. Yes po. I specialize in behavioral and trauma-related cases. I've handled athletes, military men, and private clients. Sagot ko sa kanya. Good. I need someone who can handle difficult personalities. Tough cases. Not the typical spoiled types. Wika niya. Nagsimula naman siyang maglakad. Kaya sumunod ako pero parang may na-feel talaga ako na hindi tama. I can assure you sir, I'll act professionally. I'm used to dealing with resistant clients. Wika ko habang naglalakad kaming dalawa. Tumango ulit si sir pero this time. Tumingin sa isang direksyon sa loob ng bahay. You'll be working with Colum. He's my son. I'll be honest with you, he's arrogant, impatient, undisciplined, and currently on probation. Wika niya sa akin, diretso at walang pag-aalinlangan. Probation, sir. Kinakabahan kong tanong. Yes, military probation. Napagpasyahan naming itapon siya pansamantala sa militar. He's lost. And before I send him back, I want someone to break him down and rebuild his mindset. At ikaw yun, meron kang 2 buwan para tapusin ang iyong layunin, and here's the paper. Tingnan mo na lang yung salary mo. Wika niya sabay abot sa akin ng envelope. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung therapist o drill sergeant na kailangan niya. Pero hindi ako atras dahil marami ng pasyente ang dumaan sa akin at lahat successful. I understand sir, I will do my best. Wika ko pero may halong kaba. I don't need your best, I need results. Wika niya may diin. Hanggang sa may lalaking pumasok sa loob ng bahay at di ko nakita mukha niya dahil agad itong pumunta sa taas. Siya ba yung sinabi ng general na to? 500,000 for 2 months, enough na ba yun? Tanong niya sa akin. Wait what? 500,000 in 2 months? Napalunok ako ng laway dahil sa sinabi niya dahil di ako makapaniwala sa halaga na inoffer niya sa akin. 2 months to work with an spoiled, arrogant, impossible military brat, Colum Montgomery. And if you fix him I'll make it 1 million pesos. 1 milyon Wika niya ulit sa akin. Parang nabingi ako dahil sa perang offer niya. 1 milyon? Saan ako makakapulot nun sa loob lang ng 2 buwan? Kaya hindi ko na pinalampas ang panahon dahil gagawin ko to para sa pamilya. Deal? Tanong niya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ako'y napalunok ulit ng laway. Agad namang pumasok sa isipan ko yung pambili ng gamot ni mama. Pambayad sa tuition ni Roy. Pampundar sa pangarap na piggery at grocery nila mama at papa. At pangarap kong sariling clinic. Lahat yon pwede nang maging posible. Lahat ng sakripisyo. Ng puyat. Ng pride kaya kong lunukin. Para sa pera gagawin ko lahat para sa pamilya. Pero kaya ko bang tiisin si Colum? Anong klaseng tao siya? Masama ba siya? Kasi sabi ng general. Spoiled. Arrogant. At undisciplined siya. Parang dadaan muna ako sa masamang bangungot bago makuha ang 1 milyon. Pero gagawin ko ang makakaya ko para sa pangarap ng mga magulang ko. Deal po sir. At dito po nagtatapos ang chapter 2. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.